Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang action crime thriller movie noong 2020 na pinamagatang Angie Lost Girls. Hindi ito based on true story, pero alam nating nangyayari talagang ganitong krimen sa mga kababaihan na pinagbebenta ng mga sindikato sa kanilang mga kliyente para pagkaperahan. Kaya sa mga kababaihan, ingat po kayong lahat. Sa simula ng movie ay pinakita ang 16 years old na si Angie na nakikipagkulitan sa kanyang kapatid na si Maddie. Hinihintay nila ang kanilang mga magulang na makauwi galing sa mga trabaho nito. Sa ibang scene naman ay binigyan ni Rachel ng regalo si Zoe dahil birthday nito. Naging emotional si Zoe dahil hindi pa niya na-experience na magkaroon ng totoong celebration sa kanyang birthday. At nagpapasalamat ito kay Rachel dahil ipinaranas ito sa kanya. Nang gabi rin yun ay lumabas si Zoe para magtapon ng basura. At dito niya nakita ang isang lalaki na nagngangalang Deacon. Sinabi nito sa kanya na huwag maingay at sumama sa kanya. Nang tumanggi si Zoe ay naglabas ito ng patalim at tinakot siyang papatayin kapag hindi siya sumama. Si Rachel naman ay nagtataka na dahil hindi pa rin bumabalik si Zoe at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Dahil dito ay nireport na rin niya ang pagkawalan ni Zoe sa mga pulis. Pero dahil wala pang 24 hours na nawawala si Zoe, ay hindi pa nila ito ma-declare na missing person. Kinaumagahan ay tumutugtog si Angie sa isang park para magkaroon ng pera. Lumapit sa kanila si Mario at nagbigay ng $5 dahil nagustuhan nito ang boses ni Angie. Si Rachel naman ay kakauwi lang galing sa trabaho bilang nurse at nag-aalala pa rin siya kung saan pumunta si Zoe. Kinabukasan ay mag-isang umuwi si Angie galing school at dito niya nakita ulit si Mario. Niyaya siya nito kung pwede silang magkwentuhan sa park at pumayag naman si Angie. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagpapakita na kaagad si Mario ng interes kay Angie at sinabing maganda ang boses nito. Na-attract din naman si Angie kay Mario kaya lumipas ang ilang mga araw na lagi siya nakikipagkita kay Mario sa park para magkasama sila. Sa mga oras na ito ay nagiging close na rin ang dalawa at komportable sa isa't isa. Isang gabi ay nag-text sa kanya si Mario at tinakot siya nitong sumama sa paborito nitong tambayan. Kaya kahit bawal lang lumabas si Angie ay palihim siyang tumakas sa kanyang mga magulang para sumama kay Mario. Sinabi ni Mario na nagtatrabaho ang kanyang tiyuhin sa music industry at baka matutulungan nito si Angie na makapagsimula sa singing career nito. Dagdag pa nitong magaling si Angie at may future talaga sa pagkanta. Dahil dito ay natuwa si Angie at kinis niya si Mario. Isang araw ay may music presentation si Angie sa kanilang school. Pero nalungkot siya dahil hindi umattend ang kanyang mga magulang dahil busy ang mga ito sa trabaho. Kaya pagkatapos ng kanyang presentation ay tinawagan niya si Mario para magpasundo. At para maglabas na rin ang sama ng loob sa kanyang mga magulang na laging walang oras para sa kanya. Pinagaan naman ni Mario ang loob ni Angie at nag-offer na lang ito na makipagkita sila sa kanyang tiyuhin para makita na nito ang talent ni Angie sa pagkanta. Bago umalis ay pasimpleng itinapon ni Mario ang cellphone ni Angie sa kanilang likuran. Nang makilala nila ang tiyo ni Mario ay ito pala ay si Deacon, ang lalaking kumidnap kay Zoe. Sinabi ni Deacon na gusto niyang marinig ang boses ni Angie at pinapasok na siya nito sa loob para kumanta. Nasa loob ng kwarto si Rob, ang sinabi ni Deacon na makikinig sa kanta ni Angie. Habang kumakanta na si Angie ay hinawakan siya ni Rob at sinimulan na siyang pagsamantalahan. Malalaman natin dito na pinagbili na pala siya ni Mario at hindi music producer si Rob kundi isang client. Kinabukasan ay kinausap siya ni Aida. Pinakita nito sa kanya ang video na nangyari sa kanila ni Rob. At tinakot siyang kapag hindi sumunod sa mga utos nila ay ipapakita nila ang video sa kanyang mga magulang at ikakalat din ito sa internet. Ang nanay naman ni Angie ay nag-file na ng missing person report sa mga pulis dahil 2 araw nang nawawala si Angie. Inihanda na ulit siya ni Aida para sa bagong kliyente at nang magmakaawa si Angie sa lalaki ay syempre hindi siya nito pinakinggan at tinake advantage ang kanyang kahinaan. Pagkatapos gamitin ng kliyente si Angie ay kinamport siya ni Zoe. Ganon din ang nangyari kay Zoe nang kidnapin siya ni Deacon at ipinangako ni Zoe na siya ang magbabantay kay Angie at poprotekta dito. Kinausap naman sila ni Deacon at sinabing ito na ang buhay nila ngayon. Kapag sumunod sila ay maraming magandang mangyayari sa kanila. Pero kapag hindi sila sumunod sa kanilang mga gusto, ay sasaktan nila ang mga babae. Pagkaalis ni Deacon ay dumating naman si Mario para kausapin si Angie. Takot na takot si Angie kay Mario pero sinabi nitong biktima lang din siya ni Deacon. Dahil kapag hindi siya sumunod sa utos ng mga ito, ay papatayin ni Deacon ang mga magulang ni Mario. Habang tumatagal ay lalo nang nag-aalala ang mga magulang ni Angie. Nagsisisi rin ang mga ito na hindi nila nabibigyan ng oras ang kanilang mga anak dahil sa trabaho. Si Zoe naman ay nagkwento kay Angie. Lumaki pala siya sa orphanage at marami na ring umampon sa kanya kaya wala siyang maituring na totoong pamilya. Lahat din ng umampon sa kanya ay sinasaktan siya at si Rachel lang ang nagpahalaga kay Zoe. Dagdag rin nito na alam niyang nag-aalala na si Rachel, pati na rin ang mga magulang ni Angie.
kaya kailangan nilang manatiling buhay hanggang magkaroon sila ng pagkakataon na makatakas. Isang araw ay sinabi ni Detective Chase sa mga magulang ni Angie na nakita nilang pinagbebenta si Angie sa online site at nabiktima siya ng trafficking. Dahil sa information na nalaman ni na Detective Chase, ay magsasagawa sila ng operation kung saan magpapanggap ang isa sa mga pulis na kliyente para mahuli ang mga tao sa likod ng trafficking kina Angie at sa iba pang mga babae. Si Mario naman ay may isa pang nabiktima nang inalok nito ang babae para magtrabaho bilang waitress sa isang bar. Ang mga babae naman ay sa iba't ibang lugar pinapadala para hindi sila mapansin ng mga pulis. Si Angie ay nakaranas ng pambababoy ng kanyang kliyente at pinapaso ng sigarilyo ang kanyang mga balat. Isang araw ay sinagawa na ang operasyon ng mga pulis at nag-undercover sila bilang isang kliyente. Pero bago pa makapagtanong ang undercover na pulis sa babae, ay na-realize na ni Deacon na isa itong pulis kaya nanlaban kagad si Deacon. Dahil dito ay nakatakas si na Deacon kasama ang mga babae bago pa sila mahuli ng mga pulis. Pagkadating sa kanilang hideout ay tinakot sila ni Deacon. Na kapag sinubukan nilang tumakas ay papatay nila ang kanilang mga magulang. Isang araw ay pinagbenta ni Deacon si Angie sa isang lalaki na nagngangalang Ivan at ito ay nakatira sa ibang bansa. Nang marinig ito ni Zoe ay kagad niyang kinausap si Angie para ipalam ang kanyang narinig. Sinabi ni Zoe na kailangan na nilang tumakas dahil kapag naipagbenta si Angie at nadala sa ibang bansa ay malabo na siyang mahanap ng kanyang mga magulang. Agad-agad silang tumakas pero naabutan naman ni Deacon si Zoe. Habang si Angie naman ay nakatakas at nakakita siya ng isang playhouse at dito nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay nakita si Angie na may-ari ng playhouse at dinala kagad siya sa ospital. Pumunta rin sa ospital si Detective Chase at na-confirm nga niyang ito si Angie. Dumating na rin ang mga magulang nito at nag-reunite na ulit sila. Pero dahil sa trauma at takot ni Angie ay hindi na niya makilala ang sarili niyang mga magulang. Sinabi ni Rachel sa mga magulang ni Angie na bigyan muna ng kaunting panahon si Angie. Nang sa gayon ay makarecover ito sa natamon nitong trauma bago siya isama ulit sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang linggo ay nakabalik na si Angie sa kanilang bahay at pinupuntahan din siya ni Rachel para tingnan ang kanyang kalagayan. Habang nag-uusap ay napansin ni Rachel ang bracelet na suot ni Angie. Pareho ito sa bracelet na suot ngayon ni Rachel at nang ma-realize ni Rachel ay magkasama sina Zoe at Angie na biktima ng trafficking. Dahil dito ay nakaiusap si Rachel sa kanya para hanapin si Zoe pero tumanggi siya at umalis. Dahil sa traumang nakuha ni Angie ay madalas siyang mag-breakdown at hindi na niya alam kung sino siya pati ang kanyang mga kasama. Isang araw ay bumisita rin si Detective Chase para tanungin si Angie kung ano ang pangalan ng kumidnap at ng abuso sa kanya. Ayon din sa detective ay matutulungan nila ang iba pang mga babae na makaligtas mula sa mga taong humahawak sa kanila. Pero ayaw naman ni Angie na magbigay ng kahit anong informasyon at pinaalis din si Detective Chase. Si Aida naman ay natatakot na baka magsumbong si Angie sa mga pulis. Kaya sinuggest nito kay Deacon na i-blackmail si Angie para lalong matakot at huwag magsalita sa mga pulis. Isang araw ay pumunta si Angie sa forum kung saan kasama niya rin ang mga babaeng tulad ng kanyang naranasan. Isa sa mga babaeng ito ay nagkwento sa kanya na sina Deacon din ang kumidnap dito at pinagbenta siya sa mga lalaking kliyente ng mga ito. Dagdag pa ng babae na dahil nakaligtas na siya kina Deacon ay handa na siyang makapagtulungan sa mga pulis para mahuli ang mga sindikato. Gusto rin ni Angie na tumulong para makaligtas si Zoe pero natatakot naman siyang saktan ni Deacon ang kanyang pamilya kaya nagdadalawang isip siya. Pagkatapos ng forum ay agad namang kinidnap ni Deacon ang babaeng kausap ni Angie. Si Aida naman ay tinatakot si Mario na kapag hindi niya naibalik si Angie ay papatay nila ang kanyang ina. Isang araw ay nakatanggap si Angie ng message sa hindi kilalang cellphone number. At tinakot siya nitong kapag nagsumbong sa mga pulis ay sasaktan ng kanyang kapatid. Pinakita niya kay Rachel ang message na kanyang natanggap. Sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob para lumaban at magsumbong sa mga pulis. Para lumakas ang loob ni Angie ay sinabi ni Rachel na isa rin siyang biktima ng trafficking. At nang makaalis siya sa dati niyang buhay, ay nag-decide siyang tulungan ang mga kababaihan na katulad ng kanyang sinapit. Pinangako ni Rachel na poprotektahan niya si Angie. Kaya dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Angie na magbigay ng impormasyon sa mga pulis. Sinabi niya kay Detective Chase na pinipilit siya ng 20 to 30 times per day at kapag lumalaban siya sa mga client ay binubugbog siya, pinapaso ng sigarilyo at tinotorture. Pagod na siyang magtago dahil sa takot, kaya gusto na ni Angie na makulong ang mga gumawa nito sa kanya para makalaya na siya. Binigyan ni Detective Chase ng safe house ang mga magulang ni Angie para hindi sila magawang saktan ni Deacon. At tinuro na rin ni Angie ang hideout ng mga ito kung saan nila tinatago ang iba pang mga babae. Binigyan din siya ng detective ng isang tracker at sinabing suotin ito para malaman nila kung nasaan lugar si Angie.
Pagkaalis nila sa police station ay tumuloy kaagad sila sa safe house. Pero si Nala, ang babaeng inaalagaan ni Rachel ay nagtatrabaho pala kina Deacon at sinend nito ang cellphone number ni Angie kay Deacon. Nang gabi ring iyon ay nakareceive ng text si Angie kay Deacon at inuutosan nitong lumabas ng safe house. Dahil kung hindi ay ang kanyang nakababatang kapatid ang kikidnapin ng mga ito. Nang malaman ni Chase na umalis ng safe house si Angie, ay agad itong tumawag sa mga magulang ni Angie para ipaalam ang sitwasyon. Dito na rin nalaman ni Rachel na si Nala ang nagbigay ng number ni Angie kay Deacon. Ayaw naman kay Nala ay napilitan lang siyang gawin ito dahil kinidnap niya na Deacon ang kanyang baby bilang pang-blackmail sa kanya. Si Angie naman ay lumabas na ng safe house at dito niya nakita naghihintay sa kanya si Mario. Sinabi ni Angie na pwede pa sila magsumbong sa mga pulis pero ayaw nito. Kinapkapan din siya ni Mario at nakita ang tracking device at itinapon ito. Pagkadating nila sa hideout ay tinanong siya ni Aida kung ano mga sinabi niya sa mga pulis. Nang tumanggi siyang magsalita ay pinatay ni Deacon si Mario sa kanyang harapan mismo. Nang papatay na rin ni Deacon si Angie ay dumating na rin naman ang mga pulis at napatay nila si Deacon. Si Aida naman ay naaresto at nagawa nila mailigtas sa mga babae. Masaya naman nakita-kita ulit sina Rachel, Zoe at Angie. Sa police station naman ay nahanap ni Nala ang kanyang baby pero hindi na nila ito nakita. Sa tingin ng mga pulis ay naipagbenta na ni Aida ang baby ni Nala kaya hindi nila ito makita. Masaya naman ang mga magulang ni Angie na ligtas siya. Habang magkayakap ay nakita ni Angie ang isang board kung saan nakadikit dito ang picture ng iba pang mga babae na nawawala at sinabing what about them. Dito na rin nagtatapos sa movie na Angie Lost Girls. Maraming salamat sa panunood.